Mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang dapat niyong pakinggan. Here now is 105.9 Wild FM News Bites. Wild FM News Bites. Second time, it is now a minute after 7 o'clock in the morning, and now for the news. Nanawagan si Isidro Ungab sa publiko na suriing mabuti ang mga numerong inilabas kaugnay ng Anti-Money Laundering Council report na ginagamit sa diskusyon sa impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ungab, ang sinasabing 3.92 billion na kabuang halaga ay sumasaklaw umano sa mahigit 2 dekada mula 2005 hanggang 2026, kabilang ang mga panahong hindi pa Vice Presidente si Duterte. Anya, kung ang titingnan lamang ay ang panahon mula 2022 hanggang 2026, ang kabuang halaga umano ay nasa 63.8 million pesos. Binigyang diin ng mambabatas na ang AMLAC report ay investigative lead lamang, hindi pa ebidensya ng plunder, malversation o money laundering. Dagdag pa niya, mahalagang maipakita ang malinaw na money trail bago ito maituring na konkretong ebidensya sa usapin ng confidential funds. Sadya ni subong mga kabyanan ining Committee Justice Blanao kabay pa nga maka-create sila sang pruiba mo ni blang tawag blang mga kabyanan gina-undergo ka na sa proseso pero wala pa pruiba. That's why ini nagauso subong ang ginatawag nila nga fishing expedition bala. Ina maghambal ka nga fishing expedition mga kabyanan, way pa pruiba ga pangita-ngita pa o basi may masungkit pa o nakon baga kon sa layman's term nagapanginyade. Kay subong ni mga kabyanan ang Committee Justice mga kabyanan, sila ni ang matulod mga kabyanan kung bala may probable cause, may probability ang kaso nga impeachment case mga kabyanan nga ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte mga kabyanan. Di kon mapamatudaan nila mga kabyanan nga substantive ang kaso mga kabyanan, itulod nila dito sa Senado, kag dito sa Senado mga kabyanan ma-undergo mga kabyanan sang impeachment nga kaso si Vice President Sara Duterte. Ting pamangkot subong mga kabyanan nga wala nagakadto si Vice President Sara Duterte sa mga ginapatawag abi nga hearing. Kati kahapon ginpatawag mga kabyanan si former Senator Trillanes kag si Ombudsman Boyeng Rimulya mga kabyanan, kag nagpangatubang man to sila. Si Trillanes mga kabyanan nagpresentar sa madamo nga mga tawag sila mga pruiba mga kabyanan. Kag dumadumduman kami sang una sanggin birayan sini si Pulong Duterte ginhambalan niya ni nga membro kuno si Pulong Duterte sang triad mga kabyanan. Kaya sa subong way pamatudan atong ginhambalan sa ni Pulong bala nga ang ginhambalan si Pulong nga ubahon kuno ni Pulong ang iyang bayo kay padaysek ang mga tato nga ara sa likod ni Pulong. Ang sabat ni Pulong siya pwede basta duwalan tanga 2 kwarto. Namalan sa ni Pulong Duterte niya pwede, may problema. Lang tawon tang tato ko pero duwalan tanga 2 sa kwarto. Kaya balit rin siya, hindi. Dito kung hindi ko magsala, dogin file ni sa kaso mga kabyanan ni Congressman Pulong Duterte mga kabyanan regarding sa akusasyon sining mga kabyanan. Tilang taon tani mga kabyanan ang mga pruiba nga ginapresentar subong kay Perte kramo gitong mga papilis mga kabyanan nga nagasilig si Trillanes nga pruiba ini tanan sa pagpangawat mga kabyanan sa mga Duterte kag koneksyon nila sa mga drug lord kuno mga kabyanan. Tikon mapamatudan mapakita kag may substantive inform mga kabyanan ining mga ginapanghambal ni Trillanes mga kabyanan. Ti ko di idoso yagid mga kabyanan galing sa sining sitwasyon. It seems like akon lang yung opinion daw ang katuyuan daw gubon lang gid gubon lang gid ang Vice Presidente pero let's give the benefit of the doubt mga kabyanan. Kag ti kung ako kung sa akon ng opinion niya sa parte ni Vice President Duterte mga kabyanan Sara Duterte
at dako niya nga tsansa mga kabyanan sa parte niya nga mangin advantage ni sa iya kung hindi man lang matuod mga kabyanan ang ginapanghambal sang mga tao nga kontra sa iya kay ti maklaruhan niya ang kaugalingon niya mo di ba? Nga wala gaten si Sara Duterte mga kabyanan sa ginapatawag sa Kongreso abe ti way mangyapon biring para ano nga makadto ka to di ba kay ti amo na ganing gahambal gani ang ilang nga chairman nga si Luis Tro mga kabyanan nagasiling this is not yet hindi pa ni ang impeachment case gid di ba committee justice pa lang nibot silingon mga kabyanan ginalantaw pa lang nila kung substantive inform mga kabyanan ang impeachment case nga igatulod nila sa Senado kay ti dito ibutang sa Senado gidya ang impeachment case ti kun ikaw abe makadto ka to nga wala man nagyapon biring di ba so mas mayo gidya nga hulaton mo ang insakto nga tinion kag didto mo ibomba ang tanan-tanan nga mga pruiba mo sa subong mga kabyanan big advantage ni mga kabyanan ang mga isyu nga ginahaboy mga kabyanan sang kontra kay Duterte nga mapreparahan niya mo halimbawa ni sa AMLAC preparado kung halimbawa balaan mo na nga amo ning mga kaso nga ihaboy si mo mapreparahan mo kag madipinsahan mo gid maayo sa insakto nga korte o sa impeachment case sabi mga kabyanan ang imo nga kaugalingon mga kabyanan ti ko na kuya sa paglantaw ko mga kabyanan dako ni nga advantage sa party naman ni Sara Duterte mga kabyanan samtang estudyante pa lang pero naga-engage na sa illegal nga droga ang 21 anyos nga subject sa drug bypass operation sa C1 Road, Barangay San Jose, Arevalo. Ini ang rason nga gin-operate sa mga kapulisan ang subject nga si alias Minik, 21 anyos nga residente sa Barangay Santo Niño, Dumalag, Capiz, pero temporaryo nagatiner sa Barangay San Nicolas, La Paz. Third year college student ang subject nga nakuha sang marine transportation nga kurso. Na-recover ang suspected shabu nga may standard drug price nga 20,400 pesos mga kabyanan baw. Ahay totoo. Si nanay kag si tatay mo o ang mga tao nga nagapaeskwela sa imo, nagapangabudlay, nagabakho para nga may paeskwela sa imo. It might be nga basi may mga kakulangan gid man sa mga balon mo, kulang-kulang gid man abi sa gidahatag sa imo. It might be pero ano nga utok imo nga nagulo intra kay mo sa droga yabaw sus guba puturo mo magmuniyo di makon mo may kaso ka na nga ginapangatubang di balaan man naton mga kabyanan sa aton nga sistema nga daan mga kabyanan nga kung halimbawa may ara ka sang kaso mga kabyanan tama gidya ka budlay magpangita sang trabaho di ba maski dugay-dugay na ng mga kaso mo kapin pa mo niyo nga mga drug nga mga kaso mga kabyanan kung mangita ka sang mayo gidya nga trabaho abi nga pang mayo sa pagpangabuyan mo mabudlayan ka na di makon mo ginubra mo sa kaugalingon mo tungod lang sa droga mga kabyanan isa naman ka pamatanon ang naguba ang puturo mga kabyanan di mo na gani sa mga pamatanon nga nagapamati na sa aton way gi ka muda kwaon nya way gi ka muda kwaon sa natawag nga droga mga kabyanan kaperdihan lang gid kag huol ang mahatag ninyo sa inyo nga mga pamilya mga kabyanan check the time, it is now 7:09 in the morning right here sa 105.9 Wild FM Kasama si DJ Kula sa Morning Wild Ride. Wild